Hello. Uh, Good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PH. Magandang hapon sa lahat. Meron lang tayong breaking news. I-discuss natin mamaya-maya yung breaking news na yan. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti. Paki-like naman, paki-press yung like, paki-share this video. And if you're new to this channel, please subscribe. Kahit pa isa-isa lang, paki-subscribe naman. And we will be talking about this breaking news, napaka-latest na balita with regards to Senator Loren Legarda and Leandro Libiste. Kakatapos lang ng press conference ni Boyinging Remulla, ng ating ombudsman. At pinahayag niya doon sa kanyang press conference. At ito, another feat na naman ni Senator Ombudsman Remulla. Talagang ubusin talaga nila yung mga senators. Dahil nagkaroon na ng preliminary investigation sa kasong plunder si Leandro Libiste at Graf si Loren Legarda. So talagang ubusin niya ang lahat na senador para matupad na ang kanilang plano. So plunder for Leandro Libiste at Graf kay Loren Legarda. So ano ba yung kaso? Bakit naging plunder? I-explain natin yung paliwanag ni Boying Remulla doon sa press conference na yan. Ito tungkol doon sa solar company na tinatag ni Leandro Libiste. Tinatag siya. Ito nga, nabinta na ito sa Meralco for the amount of 8 billion pesos. So hindi na siya may hawak niyan. But despite all of that, tinabol pa rin siya ni Boying. Kasi alam naman natin ang intention. Kasi Leandro Libiste masugid na kalaban talaga ng administrasyon. At minado naman si Leandro Libiste na puro Duterte talaga siya. Kumakampi talaga siya sa mga Duterte kay BP Inday Sara. So napaka ng malakas ang kinig niya yan sa Kongreso. At siya isa sa mga congressman na nagpapahayag talaga laban sa mga ginagawang pagnanakaw diyan sa flood control ng administrasyon ni Pangako. So hinanapan siya ng butas. So ito na yung butas na to, plunder. Sabi ni Boying, bakit plunder yan? Paliwanag niya, yung kontrata, exclusive contract for the establishment of a solar farm ay nagdulot ng sobrang pagpigil sana ng development ng solar energy dito sa Pilipinas dahil ginawang exclusive ni Leandro Libiste. Ginawang exclusive. Kailangan kung sa paliwanag niya, manggagawa ka ng solar farm or any business with the same nature, kailangan magpaliwanag, magdadaan ka muna ni solar ni Leandro Libiste. Yun ang paliwanag ni Boying, which is detrimental daw para sa kapakanan ng taong bayan dahil nangako daw yung company ni Leandro Libiste na mag-supply ng electric power sa mga Pilipino. At sinabi rin naman yan, nag-supply pero konti lang daw. Kaya daw malaking pagtataksil yan sa Pilipino na hindi daw tinupad yan. Kasi araw daw dapat sa gawa ng Panginoon yan, dapat daw tayo lahat ay makinabang. Bakit daw ginawang exclusive?
ni Leandro Libiste. Di ba? Parang nawiwirduhan ako doon sa explanation niya na sinampan niya yung kaso. Ngayon, dahil nga inaprubahan naman ng Department of Energy yan, o inaprubahan, kasalanan ba ni Leandro Libiste? Kung para sa akin, ba't may kasalanan ba siya na dumaan naman sa committee yan ng Department of Energy, pinag-usapan ng husto bago aprubahan. Hindi naman yan pwedeng ilatag lang dyan, aprubahan ka agad. Nagkataon na si Secretary Cossy ang Department of Energy Secretary. Kasama rin si Secretary Cossy na pila ng kaso at ngayon undergoing na ng preliminary investigation. So yun ang basis ni Boying. Dahil nga daw pinagtakaw ni Leandro Libiste ang araw daw. Yun ang sabi niya, araw. Ngayon, ang basis niya, meron daw dyan sa Ecozone nga ng Cavite, economic zone sa Cavite, na hindi daw naaprubahan na 10 hectares na solar farm dahil nga dadaan pa kay Leandro Libiste. Yun ang sabi niya. So, ang sinampan niyang kaso ay plunder dahil ang cost daw doon sa solar farm na yan ay 10 billion. 10 billion daw ang halaga. Tapos marami parang other cases na ipapile nila with regard to that violation ng pagtayo ng solar farm na ginawang exclusive. So ang kasalanan talaga ni Leandro Libiste, ginawa niyang exclusive na parang authority siya na kung ikaw magtayo ng solar farm, magpapaalam ka muna ni Leandro Libiste. Yan ang gusto niyang ipakita. Hindi natin alam kung ano ba talagang katotohanan dyan. So, pakinggan natin ang explanation ni Leandro Libiste na hindi pa lumabas sa pagkangayon kasi kakatapos lang ng press conference ni Boying Rimulya. At ito, inaprubahan ng Department of Energy. May committee naman dyan na nag-aproba ng mga ganyang application. At ano kayang magiging kasalanan ni Leandro Libiste kung na-approve naman yan ng ating pamahalaan ni Secretary Cossy. Tandaan natin, si Cossy ang chairman ng ngayon, as of this time, si chairman ng PDP Laban. Kaya puro oposisyon ang tiniran nila. Sa utos ito ni utos ni Bangag. Sige, banatan mo yan para maubos na yung mga kalaban natin. Damay si Secretary Cossy dyan. At bakit kasama si Loren Legarda? Yan ang tanong ng mga reporter. Kasi daw, ito si Loren Legarda, during that time, this is the time of Noynoy Aquino. Si Loren Legarda ang head ng Committee on Finance. At dahil daw siya ang head, in-influensyahan daw niya ang pagpa-aproba sa exclusive na license na yan for the company of her son na si Leandro Libiste. Yun ang reason na ididemanda siya ng graft. I don't know kung damay ba siya sa plunder. Pero ang mininisyon kasi ni Boying, si Leandro ang nademanda ng plunder at si Loren Legarda dahil nga siya nagkaroon daw ng pag-influensya dahil yun daw ang dahilan na naaprubahan yung agreement na yun with the government. Kaya ginamit niya yung position daw niya na ma-influensahan ng pag-application na yan for the creation of a solar farm, solar power plant. Kaya kasama siya sa dinimanda. So ganun ang pag-ipit. Ang delikado kung isama siya sa plunder, which means talagang diretso sa kulungan si Loren Legarda at si Leandro Libiste kasi hindi billable ang plunder. Ganyan ang mangyari. So talagang akala ko ang kasunod na ikukulong si Tambaluslos
mauna pa pala si Loren Legarda, mauna pa kay Alan Peter Cayetano. So yan lahat pag-usapan natin later on. Unahin muna natin kung kay Loren Legarda. So yun ang mangyayari. Kasi na sila, preliminary investigation, meaning they were given 15 days na mag-issue ng counter affidavit. So mag-issue sila ng counter affidavit. So antayin natin yung sagot ni Loren Legarda at ni Leandro Libiste. But I think kung anong i-counter affidavit nila yan, ito-turn down yan, ipo-forward pa rin yan sa Sandigan Bayan, na ang Sandigan Bayan ang mag-issue ng warrant of arrest para makulong si Leandro Libiste at saka si Loren Legarda. I don't know kung yung graph hindi ba available. Kung graph lang ang isampa kay Loren Legarda, I think meron sinabi si Loren na hindi yan si Boying na hindi naman mangyari na maaprubahan yan yung exclusive right na yan na magkaroon ng solar farm sa 21 years old na si Leandro Libiste kung hindi na-influensya ng kanyang nanay na si Loren Legarda. So talagang ginamit niya yung position niya as Committee on Finance sa Senado chairman. Yan ang accusation ni Boying. Para sa akin napakalabo yan. Napakalabo na demanda yan. Di ba? May agreement na Tapos may agreement na sa government natin, aprubahan na yan. At saka yan, kaso na binubuhay na rin. Hinanapan talaga ng butas ng mga taga-ombudsman. Ito, pwede natin i-demanda. Katulad ng ito ng kaso ni Marcolita. 10 billion, pera ba ng pamahalaan yan na ninakaw? Bakit i-charge mo ng 10 billion? Buti kung yung 10 billion galing sa gobyerno na kinuha ni Leandro Libiste. Yun ang network, yun ang halaga ng kanyang kumpanya. At yun ang i-charge mo, 10 billion daw. Antindi naman yan. So nakikita na natin kahit ano-ano na lang sinampa na kaso ng pamahalaan na to, ang bangag na pamahalaan na to gamit si Boying Rimulya. Di ba? Nakikita na natin. Talagang hindi sila matutulog na hindi maubos yung mga senador dyan. At ito na nga, dahil nga sa mga revelation ni Leandro Libiste, ayan ang nangyari. Talagang pinag-initan siya ng gusto. Matindi pa doon sa pagkatanggal ni Kiko Barsaga. Hindi nga siya matanggal-tanggal, kaya ginawa ng paraan ni Boying at yung mga abogado niya dyan sa ombudsman na talagang idemanda nila si ito na yun, si Leandro Libiste at Loren Legarda. So, with regards naman kay Alan Peter Cayetano, natanggap na raw nila ang report ni Lacson. So, magkaroon ng preliminary investigation si Alan Peter Cayetano with regards doon sa ghost project diyan sa Taguig. Kita na natin. So, ganito na talagang takbo ng pamahalaan natin. Talagang iipitin yung mga lumalaban, nagsasalita laban sa ating pamahalaan. At ito, pinorward ni Lacson. Nakita na natin kung anong klaseng pagkatao si Lacson. Talagang naghanap siya ng paraan. At pwede itong magiging plunder din. Dahil ghost project daw Ghost project daw yung mga ginawa dyan sa Taguig. Natanggap nila, kakatanggap lang. Then, i-evaluate daw nila yan. But surely, mga isyuhan din ng preliminary investigation yan. Then later on, counter affidavit si Alan, pero wala rin yung counter affidavit na yan. Isampa yan sa Sandigan Bayan na mag-issue rin ng plunder. So, talagang pipilayan nila ang minority. Pipilayan ng minority niyan. Ngayon, with regards to the obstruction of justice kay Ruben Padilla, totoo pala si Ruben ay
nag-submit talaga ng counter affidavit with regards to the case ng obstruction of justice. Pero parang malab daw si Boeing. Hindi siya interesado gaano dyan sa kasong obstruction of justice. Sabi nga niya, nagkamali daw yung staff nila dyan na nagtanggap, hindi nalab, hindi nasulat doon sa ano nila, sa mga na-receive na mga counter affidavit. Kaya may disciplinary action yung tauhan na yan. Tama daw ang sinabi ni Senator Ruben Padilla na nag-submit talaga siya ng counter affidavit. At yan, sinulatan din niya ni Boeing Remulla. So, mali yung sinasabi mo noon, ombudsman, na si Ruben Padilla ay lumabag sa batas. Dahil ngayon lumabas na nagkakamali pala yung tauhan mo. Kaya binawi rin niya ngayon na yan natanggap nila. Pero yan under preliminary investigation. Si Alan Peter Cayetano sa obstruction of justice nagbigay rin ng counter affidavit. So ang mangyari niyan, may isampa yan either RTC dahil itong kaso na to, obstruction of justice, hindi gaano mabigat ang niyan, parusa. Pwede ka mag-bail niyan. At either sa DOJ lang or dito sa RTC or sa Sandigan Bayan. But si Alan Peter Cayetano, magkaroon ng kaso ng plunder yan. Sabi ni Boeing, pag-aralan nila yung kasi kararating lang daw yung sinampit ni Lacson na mga papilis. May kasama na rong ebidensya. Yan. Mangyari niyan, ang decision din niyan, preliminary investigation, ang counter affidavit si Alan, baliwalain yung counter affidavit, then diretso sa Sandigan Bayan, dahil nga plunder yan sigurado, dahil project yan infra project yan. So, mangyari niyan, magkaroon ng warrant of arrest si Alan. So, ganyan ang hitsura ngayon. Ganyan ang move ng Bangag Administration. At ito, sa pamamagitan ni Boeing Remulla. So, yung other naman na dinimanda nila, mamaya i-discuss natin yan. So, maging hitsura ng Senado, unang mawala si Loren. Akala ko si Tambaluslos ang unang mawala. Si Loren pala. Si Loren Ligarda, may isyuhan ng warrant. Then, susunod si Alan Peter Cayetano. So, ilan na ba sila ngayon? 8 sila. So, magiging 6 na lang. 6 na lang sila. Baka hanapan din nila ng butas ito si Ruben Padilla o si Bungo. Yung 2 bilyar. Nakaumang na yung 2 bilyar So, kung 6 sila ngayon, maging 4 na lang. Hanapan ng butas si Bungo. 3 na lang. Hanapan ng butas si Amy. 2 na lang maiwan. Sino yung maiwan? Sino maiwan Wala na si Bungo, wala na si Jaime Marcos na lang. May duda tayo diyan kung sasampahan ba nila ng kaso yan. Parang hindi. So mag-iisa na lang na tatayo sa floor sa impeachment case si Jaime Marcos. Sinong isa pa? Bungo. Yan, kasama na nga si Bungo So maiwan, 2 na lang. Si Jaime Marcos ang isa. At si Ruben Padilla, silang 2 maiwan dahil hanapan ng butas ito si Camille at saka si Mark Villar. Plus si Loren Ligarda, wala na. So ganyan ang intention nila. Kasi ang intention nila talaga dyan na ma-convict si BP Sara. Wala na magdidipinsan yan. Wala na magsasalita dyan sa floor. Si Pia Cayetano pala, nakalimutan natin. Malamang, hanapan din ng butas yan si Pia Cayetano. Hanapan ng butas yan.
Ngayon nga lang, may nag-file sa kanya ng ah, kaso sa Ethics Committee dahil daw sa mga sinasabi daw ni Pia, ito makakaliwa rin yung nagsampa ng kaso, pero parang member din ng akbayan ng yung nag-file ng kaso, ethics complaint, dahil daw kung anong sinasabi ni Pia sa social media. Anong pakialam mo kung may Facebook yung tao? Mag-Facebook rin kayo. Papahayag niya yung gusto niyang sabihin. Pagka ngayon, meron pa tayong privilege na gagawin yan. Kahit na nasa secret martial law na tayo, talagang martial law na, binibigyan pa tayo ng konting laya na makapagsalita ni Bangag. But later on, kung anong papasok sa utak ni Bangag na completely hindi na talaga tayo pwede magsalita, malamang gagawin din niya yan. So ngayon, tatlo lang maiwan, si Aimee, si Robin Padilla, at saka si Pia Cayetano. Medyo may laban ng konti. So mag-double time si Pia, saka si Aimee. So doon sa mga mga manifestation nila, saka intervention kung anong sasabihin ng prosecution. So yun ang mangyayari. So nakita na natin kung anong intensyon. Ito, pwede lang ipalabas na dapat baguhin na natin ang basis for the conviction of VP Inday Sara. Na magiging ano na lang, 30 na lang ang 2/3. Dahil wala na wala nang wala na yung mga senators, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa mga tao, hindi ba kayo magwawala? Kung ganyan pala, okay pa rin sa atin, di ba? Dapat may gagawin din tayo kung mangyayari na yan. Kasi ito, unti-unti na papunta na tayo doon So ngayon, ito na naman ang kaso ni Gargiula. Sasampahan na ng PI, 22 counts of plunder yata ang gagawin kay Gargiula. So, graft, 22 counts of graft. I don't know bakit hindi plunder ang kaso. Isipin mo 22 counts. Pero naka-preliminary investigation na yan. So, susunod niyan, isasampa na yan sa Dingyan Bayan. Then, magkaroon ng evaluation daw muna. Alam naman natin yung evaluation niya. Talagang pwede yan si Gargiula na aarestuhin. Kasi expendable yan Sino ba yan si Gargiula? At meron pa daw 6 na mga kontraktor na sasampahan ng kaso ni Boying. So, hantayin natin kung sino yung mga kontraktor na yan. Itong tungkol naman sa kaso ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, meron akong pagdududa diyan sa kaso niya. Kasi ang pinaka main witness niyan, state witness nga ito si Bunuan. Sabi ni Boying na hindi sila kontento sa mga sinasabi sa testimony ni Bunuan. Hindi daw sila kontento, parang may tinatago daw si Bunuan. May hindi sinasabi. Sana nalalaman niya. Kaya sabi ni Boying, kung ganyan na hindi niya ibubunyag lahat, isama na namin siya sa demanda. Alisin na namin siya paging state witness. Yun ang sinabi niya. Against sa Martin Romualdez. So, nakikita nyo kung anong picture na susunod niyan. Susunod niyan, sabihin nila na walang bigat-bigat yung ebidensya na hinahawakan nila, yung testimony ni Bunuan. Hindi talaga nagtuturo kay Martin Romualdez na siya talaga ang mastermind. Yan ang magiging susunod niyan sa mga sinasabi niya. So, papalabas na nila na wala talagang malakas or solid na testigo na magtuturo kay Martin Romualdez. Yun naman ang sinasabi niya dati, di ba? Na walang testigo dyan labang kay Martin Romualdez. So,
Diyan papunta ang direksyon ni Boying para malinis ang pangalan ni Tambaluslos. Ganyan, obserbahan ninyo. Ganyan ang mangyayari dyan. Oh, hindi talaga nila hindi nila i-convict or sampahan ng kaso yan si Martin Romualdez. At under preliminary investigation na si Martin Romualdez, pero hanggang ngayon lalampas na yung 15 days wala pang binigay na counter affidavit si Martin Romualdez. Na yun ang hinahantay daw nila, yung counter affidavit. Ano ibig sabihin? Talagang palagay ang loob ni Martin. Pero sinabi rin naman ni Martin, lalaban daw siya. Pero wala siyang comment. Kung sino ba talagang mastermind, wala. So, tama ngayong hinala natin na gagawing malabnaw yung kaso ni Martin Romualdez para hindi talaga siya maaresto at hindi mademanda. Isipin mo, ang tagal-tagal na yan. Ang tagal na ng kaso. Si Bunuan, kailan pa ba yan? Ang tagal na niya pumasok sa na being a street witness. Ang tagal na eh. Pero nauna pa rin si Loren Legarda. Ngayon, yung mga Marines na nagwi-witness, parang may duda si Boying. Na hindi natin masabi na yung 18 lahat ay pare-pareho ang kanilang nakikita, yung pag-deliver nila. Hindi lang naman 2 o 4 ang nag-deliver dyan, ang dami. O ba't hindi sinama? Ba't 4 lang? O 2 lang yata ang sinama niyang witness. Baka pinili lang yung mahina ang ebidensya, yung pag-witness ng mga Marines, yung mga bodyguard ni Saldico, baka yun ang pinili niya para ipalabas na naman niya na mahina, walang basihan yung sinabi ng Marines na yan, at papawalang sala si Martin Romualdez na talagang walang sulit na ebidensya laban kay Martin Romualdez. Isa sa mga tanong niyan, yung bahay na yan, paano niyo malaman na kay Martin Romualdez, si Martin Romualdez ba ang tumanggap? Yan mga ibang tanong diyan. Hindi katulad ni Saldico na nakikita nila na binibigay nila doon sa Horizon Homes, sa Shangri-La, sa BGC. Dito walang nakikita. Yung mga katiwala lang ni Martin Romualdez. Pwede nilang gagawa ng istorya yan na hindi yan totoo. At yung mga tao na yan na tumanggap, may tumanggap doon sa Nara Street, meron din dito sa McKinley, yung bahay ni Martin Romualdez, puro mga katiwala ang tumanggap. Pwede nila sabihin na pwede mawala na rin yun, yung mga tao na yun na tumanggap ng mga malita na yun. So paano pa nila ituro kung wala na yun? Malamang wala na yung mga tao na yun. Kung hindi yun ginurgor, nagtatago na yun. So nakita na natin kung saan papunta itong mga plano ni Bangag. Talagang lilinisin niya ang pangalan niya at pati si Martin Romualdez. Kaya tama yung sinabi ni BP Inday Sara na hindi mangyaring makukulong yan si Martin Romualdez, at yun din ang sinabi ni Amy Marcos. Kaya puro lang drama ang ginagawa. Puro lang drama. So, yan ang malungkot na balita ngayong araw na ito. At hindi natin alam kung anong susunod na kabanata sa kwentong yan. Kung kailan nila arestuhin itong mga ito. Sigurado ako, si Loren yan, talagang hindi nila tigilan yan. Pati yan si Alan Peter Cayetano. So 6 na lang. Nawala si Camille Villar at saka si Mark. So 4 na lang. So maiiwan si Bungo, si Robin Padilla, si Pia Cayetano at saka si Amy Marcos. Yun ang maiiwan. Si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Robin Padilla at saka si Bungo. 4 na lang maiwan, minority senators. At sa tingin ko, hindi yan titigil hanggang hindi maubos yung 4 na yan. Malamang maiwan yan si Amy na lang. Si Amy, si Manang,
Kaya ba niyang ipakulong yung kapatid niya? Ayan ang mga tanong dyan. Sobrang kademonyuhan na yan. So, yun ang breaking news natin ngayong hapon na ito. At antabayanan natin kung anong sagot ni Leandro Libeste at ni Loren Legarda. Napakalungkot ng pangyayari kay Leandro Libeste. Alam naman natin kung ano nangyari sa kanyang ama. Anong na-experience siya ng kanyang ama. Ito talagang pinag-initan. Gumawa na ng tama yung tao, yung bata, talagang nagpakita ng kanyang patriotismo, pagmamahal sa kanyang bayan, ba't ito ang kapalit? At sabi nga nila, pag ikaw ganyan ang pagmamahal mo sa bansa, may kapalit din yan. Minsan buhay mo, minsan itong comfort mo, makulong ka eh. Pero ang sandalan lang nila talaga, kasi wala naman talagang hustisya ngayon sa ating bansa, ang pagpalit lang ng rehimen na makamit nila yung tamang hustisya kung meron na tayong bagong administration. At yan, kung si BP Inday Sara maging presidente, magkaroon ng tamang review yung mga kaso nila at malamang walang sala sila sa mga pinaparatang sa kanila ng bangag na administrasyon na ito. So hanggang dito na lang tayo, at antabayanan natin ano pang pangyayari this day at bukas. So bago kayo umalis sa channel Justin Talk News PH, paki-like naman, paki-share this video and subscribe. Paki-subscribe kahit pa isa-isa lang. At salamat doon sa mga bagong nanonood dito sa Justin Talk News PH. Salamat po, God bless, at ingat lang kayong lahat. At I hope you're fine this upcoming weekends at maayos ang inyong weekend na ito. Salamat po.